Ladies and gentlemen, alam nyo ba na karamihan ng tao ay mael or mahilig sa S? Yung iba kasi open sila sa kanilang nararamdaman. Yung iba naman, tahimik lang yan. Gusto nila in private. Pero parehas lang na mael. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga palatandaan na ang isang individual o tao ay mael, mahilig sa S. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, ito ating aalamin. Number 1, ito yung open sa mga ganitong usapin. Alam nyo kasi, lalong-lalo na dito sa atin, kapag yan ang pinag-uusapan ay parang nakakahiya, di ba? Para kang huhusgahan ng mga tao. Masama ang tingin sa iyo. Ganun po dito sa atin kasi yung kultura natin ay medyo conservative. Okay? Religious country. Ayan pa. Kaya pag yan ang usapin ay talaga namang marami ang manghuhusga sa iyo. Pero ang isang sign na ang isang tao ay ganito, ayan po, okay lang sa kanya na pag-usapan ang mga ganitong bagay at hindi siya nahihiya. Okay? Of course, may iba na talagang open lang sa ganitong conversations, malawak ang pag-iisip at pag-unawa, pero hindi naman pala ganito. But most of the time ay ganon talaga. So ladies and gentlemen, kapag meron kang kakilala, kapag ikaw ay ganito, ibig sabihin ay talagang medyo mataas-taas yung pagiging ikaw ay mahilig, mael. At tulad ng sinabi ko, walang masama dyan. Normal. Tao lang tayo. Number 1. Number 2, eto, yung maraming partners. So, kapag ikaw ay ganito, check na ikaw na nga ay mael. Ano pa ba ang i-explain mo? Eh, ayan na nga, kitang-kita na ang ebidensya. Marami kang partners sa ganyang gawain. Papalit-palit ka, hindi ka kontento sa iisa, so naghahanap ka ng iba. Ibang adventure, okay? Hindi ko hinuhusgahan ang mga tao na ganito dahil choice nila yan. Walang masama dyan, basta hindi ka nakakasakit ang ibang tao, di ba? Maraming ganito na mas pinipili nila na maging free, ayaw nila ng commitment para magkaroon ng maraming experiences sa ganitong larangan. So, kapag ikaw ay ganito, may kakilala kang ganito, ikaw ay mahilig. Mael, tulad ng sinabi ko, okay yan, normal lang yan, tao lang. Number 2, number 3, eto yung madalas. Siguro araw-araw or kapag marami kayong oras ay siguro nakakarami pa kayo sa isang araw. So ayan ang ibig sabihin ng madalas. Karamihan naman ng tao kapag may chance ay talagang gagawin yan, okay? Ngayon kasi ay napaka-busy ng mga tao. Halos hindi na yan nagkikita, hindi na yan nag-uusap dahil sa sobrang busy ng buhay. Pero kapag nagkaroon naman ng chance talaga, ay nagagawa natin yan, di ba? Hindi naman pwede kasi na yun na lang ang gagawin natin araw-araw. Paano tayo mabubuhay niyan, di ba? So, kapag ikaw yung tao o individual na talagang hinahanap mo, ninanais mo na gawin ito araw-araw or ginagawa mo ito araw-araw, certified na ikaw ay mael, mapagmahal. Di ba? So ladies and gentlemen, hindi ito nakakahiya. Okay ito. Tulad ng sinabi ko, basta ikaw ay walang nasasaktang tao, nag-e-enjoy ka, okay yan. Number 3, number 4, ito yung
nag-uubos ng oras sa panonood. So, ito na yung mga material na explicit. Okay? Yung mga pinapanood na mga videos na yung laman ay tungkol sa ganyang gawain. Okay? So, ladies and gentlemen, kapag ikaw ay medyo hooked or na-addict na humaling na sa ganitong mga material, yung halos maubos na yung oras mo sa panonood ng mga ganyan, isa lang ang ibig sabihin niyan. Ikaw ay isang classified na mael. Okay? Normal yan. Okay lang yan. Basta wala kang nasasaktang tao. Ikaw ay nasa isang pribadong lugar, okay na okay yan. Okay? Ang hindi lang maganda dyan ay kung lahat na ng oras mo ay nauubos dyan. Hindi ka na nakakapagtrabaho, hindi mo na nagagawa yung mga dapat mong gawin dahil sa bagay na yan, yun na po ang hindi tama. Pero kung okay naman ang lahat at naisisingit mo pa rin yan sa schedule mo, okay lang yan. Go, di ba? Tulad ng sinabi ko, we are just but humans. Yan ay iba-iba kasi ang mga wants, mga gusto ng bawat individual. Ang mahalaga, wala kang nasasaktan. Okay? Ikaw yan eh. So ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung maharot. Ito yung ikaw ay nakikipag-flirt, flirtatious, ganun. So, ito yung mga galaw ng isang tao na nagpapahiwatig ng ganon, na gusto mo ng ganon. May mga ganitong mga galawan talaga ng individual kapag nagpapahiwatig na gusto niya ang isang tao, di ba? So, humahawak yan, tumatapik-tapik yan, or nagpapahiwatig sa pamamagitan ng mga pananalita na tungkol sa bagay na yan. Mga pagbibiro na related sa ganyan, o di ba? Masyadong madikit kapag nakikipag-usap, or literal na meron ng mga pisikalan. So ganun ang galawan ng tao na medyo talagang hindi na makontrol ang kanyang sarili dahil sa siya ay mahilig or mataas ang desires sa katawan. Ito na yung tulad ng sinabi ko ay ma-el, di ba? So ayan po ang number 5. Number 6, ito yung frequent intimate socializing. So ito yung mga lugar na pinupuntahan ng isang tao na may ganitong tendencies, okay? Ito yung mga bars, yung mga buhay sa gabi, di ba? Alam na natin yung mga lugar na yan kung ano ang ino-offer nila, okay? O kaya sa mga apps, di ba? Sa social media na may mga apps na may mga kakaibang nangyayari dyan. Kapag yan ang lagi-lagi mong pinupuntahan, lagi mong ginagawa, aba, ikaw ay isang certified na mael, okay? No denying. Kasi ginagawa mo na eh. Tulad ng sinabi ko, walang masama. Basta nag-i-enjoy ka lang, wala kang nasasaktang tao, okay na okay yan. So kapag ganyan ka, ay sigurado na ikaw rin ay isang certified mahilig. Number 6. Number 7. Ayaw sa mga long-term commitments. Bakit nga ba? Ang mga ganitong tendencies kasi, nabobore siya. Hindi niya feel. Ayaw niya. Ang long-term kasi is kailangan mo talagang i-commit sa iisang tao lang yung sarili mo. So, hindi maari. Okay? So, ang mga ito, gusto lang nila yung mga short-term. Maaring isang araw, 2 araw, or yung mga quickies, mga one night, mga ganon, okay? Yan yung mga relationships na S lang talaga ang ginagawa. Kumbaga, kung may feelings man dyan, siguro panandalian lang at after ng gawain na yan ay wala na, okay na ulit. After that, wala na. So, ibang tao na naman yung gusto mong maka-encounter or makasama. So, yun yung nagkakaroon na ng multiple na mga partner. So, papalit-palit ka na madali kang magsawa. Tulad ng sinabi ko, walang masama. Basta hindi ka nakakasakit ng iba. Number 7. So, ayan po ang ilan sa napakaraming mga palatandaan or signs na ang isang individual ay mahilig, mael,
So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.